Magandang umaga po sa ating lahat. So yan, Grand Starex. So dito ay pinakita ko yung gaano kalawang yung garage na ipapagawa ko yun, mga customer yun. No, joke lang. Bale, si Sir Yusop Matias ay taga Pampanga. So dinayo pa tayo rito sa Bambang para lang magpagawa ng kanyang valve body assembly. So yan. Bale, dito ay drainin ko na yung kanyang transmission fluid. So para maibaba na yung kanyang valve body. So sir, maraming salamat sa tiwalang binigay mo po sa akin. Maraming salamat sir. Kahit malayo po yung biyahe nyo, talagang tinuntun mo ako dito sa Bambang, Nueva Vizcaya sir. Thank you sir, and ganun din sa yung Mrs. sir. Maraming salamat. Ang bait-bait nyo po sir. Ayan, bale karamihan naman po talaga na problema ng ganito mga Grand Starex ay yung mismong solenoid switch. Hindi natin yan malalaman hanggat hindi mo mararamdaman mismo sa yung sasakyan. Dahil yung solenoid switch ay bihira magkakaroon ng check engine, maliban nga lang kung talagang wala na siyang pick up sa mismong TCM. So bihira yan, bihira mag-check engine. Ikaw na mismong may-ari ang makapag-ramdam nung problema ngayon. Kaya kung ganoon na yung mga symptoms na nararamdaman ng sasakyan nyo, yung parang stuck up siya tapos hindi makahatak, hindi po basta-basta engine yung titignan. Connected din yan po sa mismong transmission. Kaya kung sinabing low power, depende po yan sa sitwasyon ng sasakyan. Pwedeng sa makina, pwedeng sa transmission. Yan, mas mabuti kung ipapacheck nyo na lang po sa mismong mekaniko nyo po, yung mga sasakyan nyo. So yan, naibaba na nga yung kanyang body valve. So dito ay akin nang i-check kung may mga busted bang solenoid switch. So yan. So yan na po yung kanyang valve body assembly. So dito ay binaklas ko na isa-isa yung kanyang solenoid switch para magkaalaman nga kung may mga busted na solenoid. So usually karamihan talaga ang nababasted dito sa solenoid ng Grand Starex is yung TCC, na ang ibig sabihin ay transmission torque clutch. So yun po. Pero dito sa sitwasyon ng ni Sir Yusop is yung kanyang valve body is dalawa yung busted. Yun nga, yung TCC saka yung front brake solenoid switch. So yun, bale kararating lang namin galing Solano. So yan, bale kain muna tayo ng Jollibee. Jollibee, yan na nga. So dito ay pinagpatuloy ko yung aking trabaho. So pinagkakabit ko na yung mga solenoid switch sa kanyang valve body. So yan, tuloy natin ang trabaho. So dito ay pinatiktik ko na yung kanyang valve body at lininisan para mamaya ay ilalagay ko na lang sa mismong transmission yung valve body. So yan, panoorin nyo na lang po. So yan, dito ako sa ilalim. Bali lilinis ko na yung kanyang housing ng valve body para ready to kabit. So yan na, kinabit ko na yung kanyang valve body. So bali dito ay natapos ko mga 2 PM. So aakyat sana kami ng Ambagyo, gawa ng doon po kami magte-testing at para maipasyal ko rin sila sir doon sa tourist spot sa may Ambagyo, sa may paragliding. Kaso ang problema, yung
isang piyesa na solenoid ay sinubukan kong nilagay yung may sombrero at yung front brake solenoid switch ay pinalitan ko ng ganon. So sinubukan namin, so yan, try and error kami, kaya hindi kami natuloy dahil sa isang solenoid switch na yun. Hindi ko na video yung na yun, yung sitwasyon na yun, kasi baka uulan, bibidyoin ko pa, istorbo pa sa trabaho, kaya ito na lang yung ginawa ko. So binaba ko ulit yun, tinanggal ko, pinalitan ko ng mas malakas na solenoid switch sa may front brake solenoid switch. So nung tinest drive namin, panoorin nyo na lang po sa dulo, kasi yun po yung talagang nangyari dito. Nobody's perfect, hindi naman tayo perfectong tao. Okay, so yan na nga, ay kinabit ko na yung valve body. So pagpatuloy natin yung sasakyan na ginagawa ko rito. So yan, connect na ako ng ang tawag dito, shifting selector. Ayan, mga socket, pupugsit ko ng ng contact cleaner para lang malinisan yung mga contact niya sa loob. So ayan, malapit na tayong matapos dyan. So panoorin nyo na lang po, gawa ng mahaba-haba rin pong yung video. So 10 minutes, mahaba-haba yun, buti kung acceptin ni Meta to. So yan, dito ay yan, napahiga na ako, napapalob na ako. So yan, lakas pa ng hangin, kaya hinarang ko yung oil pan para hindi makuan ng alikabok. So yan ay ina-applyan ko na ng beta gray para hindi tumagas yung kanyang ATF. So yan, halos yan ay hindi pa ako pagod, pero dun sa pangalawang baba ko, ayun, napagod. Pero ingiti mo lang, parang ganyan, ngiting aso. So yan na nga, bale dito ay ilalagay ko na yung kanyang oil pan. So ganyan po yung aking sitwasyon sa ilalim ng sasakyan. So yan, halos binahayan pa ng budo-budo yung katawan ko, kaya halos di ako makapag-concentrate dyan, gawa ng makati yung aking katawan. So yan, lagay ko na yung kanyang oil pan para matapos na agad-agad nang maka road test kung ano nga ba ang performance nung nabili naming solenoid switch. So yan, ganyan po ang magpahigpit diyan. So sa pinakadulo doon, talagang kailangan mo ng maliit na socket at universal para lang mahigpitan mo ng todo. So yan, dito nga ay linagyan na namin ni Sir Yusuf yung kanyang ATF. So yan, malapit nang matapos yung kanyang sasakyan. So yan, ito nga pala yung pinapakita kong hindi pwedeng ilagay. Pag walang sombrero, wag nyong ilagay na may sombrero, kakaroon lang ng problema. So yan na nga, dito ay remote test na namin. So papunta ng Solano para magkaalaman kung okay na nga ba yung sasakyan ni Sir. So yan, ang sitwasyon naman na kalagayan ng sasakyan ni Sir ay okay naman na yung kanyang shifting. Bale hindi na siya delayed or na siya, bale agresibo na yung kanyang cambio. So yan na nga, pabalik na kami ng Bambang. So naulan na dyan, ayun ayun, ang daming sasakyan. So yan Sir, maraming salamat sa tiwala at sa akin nyo po pinagkatiwalang inyong sasakyan. Maraming salamat Sir. Ayun, shout out sa inyo Sir, at kay Madam, maraming salamat po sa inyo sa tiwala na yung ibinigay sa akin. Ayan, maraming salamat po. And yun, tapos na rin.
pauwi na sila, sir. Ingat po and God bless. Paki-like and follow and share na lang po ang aking video and God bless all.